Ayan! Yo, what's up mga katunay? Siyempre, ito ang inyong lingkod. Walang iba na kundi si BT. Ayan ha. And welcome to my channel. Tunay na kritiko, na kumikritiko talaga kahit anong mangyari. Medyo nagiging maulan ngayon mga katunay. Mga katunay, maulan. Ayan mga katunay, nais ko nga palang magbigay syempre ng shout out sa ating mga katunay na patuloy na nanonood at sumusuporta sa ating channel. No, shout out to Juliana Canta. Ayan ha, from Santa Cruz, Laguna. Shout out sa lahat ng mga katunay natin dyan. Sa Santa Cruz, Laguna, baka pwedeng maka-arbor ng kahit isang buko pie na masarap at mainit-init. At eto pa syempre, shout out to Mili Kadayong. Ayan, taga Semirara. Ayan sa lahat ng mga katunay natin na mga taga Semirara. Shout out po sa inyong lahat mga katunay. At eto pa, shout out to Shi Armero. Ayan, sa lahat ng mga taga-Binangonan Rizal, shout out po sa inyong lahat sa mga taga-Binangonan dyan. Ayan mga katunay, tayo ay merong pag-uusapan dito ngayon, no? At eto nga, di ba yung tungkol dyan sa YouTube channel na nakuha nga ng tape at pinapalabas na nila yung mga, may mga yung palabas nila dyan sila nagla-live, no? Yung naglalaman ng 5.31 million something. At eto na nga po, naglabas na ng resibo, no? Katibayan ang tape, no? Na talagang sila yung legit na talagang may karapatan doon sa channel na yon. Kayo mga katunay, ano kaya magiging ekspresyon nyo dito sa mapapakinggan nyo, no? Sa sasabihin ko. Etong balitang ito, no, ay nakita natin, no? Nakita ko, no, sa board listed. Ayan, ito yung pinamagatan niyang tape. Nagpakita ng mga resibo na matagal nang nakapangalan sa kanila ang Itbulaga YouTube channel. Yun ang sinasabi, no, na nakapangalan sa kanila ang channel ng Itbulaga na ngayon ay gagamitin na nila. Ano masasabi nyo dito mga katunay? Wala pa nga ako sinasabi, tinatanong ko na kayo kung ano masasabi nyo, no? Eto, basahin natin yung nakuha kong chismis dito sa board listed. Handa na ba kayong uminit ang mga ulo nyo mga katunay? Eto Eto yung pahayag, no? Para malaman nyo din, no? Basahin ko sa inyo at pag-usapan natin, talakayin natin to. Pero bago ang lahat, bago natin talakayin, no? Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko, syempre mag-subscribe na po kayo mga katunay. At syempre, nais ko nga pala kayong batiin ng magandang hapon, umaga, tanghali, gabi. At sa lahat ng mga nanonood dito, shout out ko na kayong lahat mga katunay, ha? Ito ay nakita natin, no, mula sa balitang hinatid ng board listed na pinamagatang tape nagpakita ng mga resibo na matagal nang nakapangalan sa kanila ang Itbulaga YouTube channel. Ang nakalagay dito, matapos kumpirmahin ng Television and Production Exponents Tape Inc. na nabawi na nila ang access at control sa channel ng Itbulaga sa YouTube, may mga haka-haka namang naglitawan sa social media na hinak umano ng kumpanya ang sarili nitong YouTube channel. Ang pinapalabas kasi ng iba, baka hinak nga, no? Hinak nila. Yun ang sinasabi na mga balita na lumalabas. Pero talagang gusto patunayan ng tape na kanila ang YouTube channel na yun. Sige, sa inyo na.
So, nagpahayag rin ang TVJ Productions sa pamamagitan ng abogado nito na si Attorney Enrique Buco de la Cruz na naghahanda na umano sila sa pagpa-file ng panibagong kaso laban sa tape. Ayan, yun nga yung kaso. Dahil nga dyan sa pag-open na naman ng YouTube channel na nananahimik na iginambala pa yung 5.31 million. No? Sayang nga naman yun. Ang laki-laki na nun. Diba? Kung sakaling magpalabas sila doon, wala nang kahirap-hirap, hindi na sila mag-iipon ng mga subscribers. Diba? Ano ba naman yun? Kasi naman kayo, tape, ba't naman kayo ayaw nyong maghirap naman kahit pa paano? No? Lahat na lang. Hirap-hirap din naman pag may time. Ang sarap kaya yung may sarili kang YouTube channel, tapos tatangkilikin yun dahil yung makikita nilang ikaw talaga yun. Yung mismong ikaw talaga yung lumalabas doon. Di ba yung tinangkilik nila, nagustuhan nila yung laman, nagustuhan nila yung ganyan, cheche breche. Di ba? Kaya lang naman kasi tinangkilik yung YouTube channel na yun dahil lang naman sa TVJ. Kahit ba sabihin na, sige, pag mamaari ng tape mo, may karapatan ng tape doon, ganto, ganyan, Pero kaya lang naman nagkaroon ng maraming subscribers yun dahil sa TVJ talaga. Di ba? Ang isang YouTube channel, kahit naman sabihin mo na itbulagayan, hindi naman lalaki YouTube channel niyan kung ayaw naman nila sa laman yan Di ba? Ayun. The owner of the YouTube channel is the owner of the email used to register it. It is not tape. That is why they never had to access to this account. Ani ni De La Cruz. Ayan, no. Wala silang karapatan. We are preparing the appropriate legal action. This may constitute a cybercrime if they hack into the account or made mispresentations to YouTube. Dagdag pa ng abogado ng TVJ. Ayan So, sinasabi dito, yun nga, baka hinak o kung ano-anong ginawa ng tape para mapasa kanila yung YouTube channel na yun, no? Dahil nga ang may-ari talaga nun is nasa side ng TVJ, yung gumawa ng channel na yun. Sagot naman ng kampo ng tape, eto na. Yung sagot, 'di ba? Yung tinapik natin nung kahapon is yung tape na kakasuhan ng TVJ dahil nga diyan, no? Bagong kaso na naman sa pagbubukas ng YouTube channel, no, ng Itbulaga. So eto, sumagot naman yung kampo ng tape. Ano naman yung sagot? Sagot naman ng kampo ng tape sa pamamagitan ng legal counsel nila na si Attorney Maggie Abraham Garduque. Tape did not hack the account. Tape will never do such a thing. Thus, it is not liable for cybercrime. So, hindi raw hinak ng tape ang account, no, ng Itbulaga, yung channel na yon, no? Talagang kusang binuksan yon dahil pinapatunayan daw nila na sila ang may karapatan nun at hindi naman talaga kakaso-kaso yon sa cybercrime. No? Sinabi ng tape na nakipag-ugnayan umano sila sa YouTube upang mapalitan ang lumang email, password at bago nitong administrator na kakatawan para sa kumpanya. Tingin mo, papalitan nila. Kasi dati, kumbaga, gusto niyo nang palitan lahat. Bakit? Gustong-gusto niyo pa rin ibalik? No, kumbaga gusto pa rin nilang parang sumandal sa kung ano ang naging marka ng TVJ. Di ba parang kasing ganun din yun? Hindi niyo ba pwedeng sabihin na, kasi Itbulagayan kami may-ari, karapatan namin yan. Sige, nandun tayo. Karapatan nyo, isa kayo sa may-ari, ganto, ganyan, ganyan. Pero saan ba nakilala yung Itbulagang yan? Sa TVJ, di ba? Grabe naman. Hindi naman nakilala ang Itbulaga dahil sa tape. Kung tutuusin nga, nakilala din ang tape dahil sa TVJ. Ang dami nga nagsasabi na hindi nila alam na tape pala may hawak sa Itbulaga. Diba? Dati nga sinasabi ng iba ang Itbulaga hawak ng GMA. Kahit ako, alam hawak ng GMA. Kumbaga, marami talagang nangyari, maraming nakilala simula nang lumitaw ang TVJ nung napasikat nila ang Itbulaga. Kahit siyang tape hindi talaga naging matunog. Nakikita namin tape ganto, ganyan, ganyan. Pero as in nasabihin na talagang sila yung kumakatawan sa lahat-lahat, ngayon lang talaga pumutok ng ganyan.
Alam natin, dati si Tony Tobiera, di ba? Ang kasama talaga ng Tito Vic and Joey. The person who made the account was an employee of Tape. So, ang sinasabi dito ay empleyado ng Tape ang gumawa ng account na yon ng Itbulaga. So, sinasabi ng Tape dito is may karapatan sila nga na kunin ang Itbulaga YouTube channel dahil empleyado nila yung gumawa niyan. Mantakin mo, no? Kahit sabihin mo, basta dumaan sa kanila, kailangan amin yan. Diyos ko naman, yung pangalan na nga ng Itbulaga, kung ano-anong dilubyo na inaabot nyo. Diyos ko, Mariusip, maawa naman kayo sa sarili nyo. Sa tingin nyo ba, yung Itbulaga YouTube channel na yan, ganyan kalaki ang subscribers? Sa tingin nyo ba, manonood lahat yan? Sa tingin nyo ba, makaka 100,000 views kayo dyan araw-araw? Kaya nga magiging wa effect din kahit nakunin yan When she made the account and she made the YouTube. Ayan, ulitin natin. The person who made the account was an employee of Tape. When she made the account and she made the YouTube. Account in behalf of Tape Inc. Komento ng Tape. Ayan, nag-in behalf na sila, no? Umaasa ang Tape na tatanggapin ng kabilang panig ang katotohanan o kung hindi ay mapipilitan silang ibunyag ang mga ito. Hay nako TVJ, ano maiisip nyo rito Talagang magbubunyaga na. May ibubunyag daw ang Tape. Aba, grabe Ano yung ibubunyag? Mukhang marami talagang nalalaman, no? Talagang mukhang matindi to. Matatagalan itong pagresolba sa problema na to dahil ayaw sumuko talaga, no? Pinaglalaban talaga ng Tape Bulaga. Yung karapatan din nila na sila nga daw ang nagmamay-ari na kung ano ang napaghirapan ng TVJ na sinasabi ng karamihan. No? Kumbaga sinasabi, wala kayong karapatan dyan. Kami ang may-ari niyan kahit kayo ang naghirap dyan. Oh, bahala kayo sa buhay nyo. Pinapasweldo namin kayo. Sana meron nga, no? Di ba ganun yung naging issue sa kanila noon, di ba? Yung mga hindi raw pagpapasweldo, peace tayo, Nadinigdan din natin sa mga bali-bali tayo, nabo? I hope the truth must be admitted or else we will be forced to divulge it. May English yun, no? All YouTuber know this, and if you are the owner of the account, you should be the registered owner thereof and the monetization payee of the account, pahayag ng Tape. Talagang pinaninindigan ng Tape na sa kanila talaga yon. Lahat-lahat na lang. Bakit yung damit ng Tito Vic and Joey hindi nyo kinukuha? Baka mamaya, syempre, yung syempre nagtatrabaho sila dun, no? Tapos yung mga sinusuot nilang damit dati. O hindi, yung mga sinusuot yung damit. Yung pasweldo namin ng pinambili nyo dyan. Amin na yan. Ay, sabi sa akin ng TVJ. Anong yato si BT? Ayun, tinanong rin ng Tape na pag-aari nga ng dating empleyado ng Tape ang TVJ Productions, ang online channel. Bakit hindi nakapangalan sa kanila ang mga tseke? If the former employee of Tape or TVJ are real owners thereof, how come YouTube did not send any checker under their names? So, ang ibig sabihin, hindi nakapangalan sa kanila, no? Yung mga, syempre, papasweldo ka, ganyan, may mga dumarating na pera, doon sa pati yung account, pati hindi nakapangalan doon. So, ang ibig sabihin, sa Tape, nakapangalan. The check for its monetization was and is always under the name of Tape Inc. Dagdag pa ng Tape. Ayan nga sinasabi ko. Sa Tape daw nakapangalan. Ayan, TVJ. Ayan, Sa mga supporters ng TVJ dito, ano ang masasabi nyo dito? No? Talagang nakapangalan daw sa kanila. Ngayon, sa kanila nakapangalan, lahat ng karapatan kinukuha nila. At ito nga yung mga resibo. Ayan, may mga resibo silang pinakita. Official receipt. Makikita sa mga katibayan na ipinadala sa amin ng Tape Inc. na nakapangalan nga sa kanila ang resibo at naka-address ang mga resibo sa kanilang opisina sa 79 Saverville Avenue, Loyola Heights, Quezon City. Katunayan ito na sa Tape dumidiretso ang kita mula sa YouTube, Google Asia Pacific,
PTE Ltd at hindi sa dati nitong empleyado. Ayun. So, tape daw ang tumatanggap ng lahat ng sweldo. Dumarating dyan sa YouTube channel na yan. Kahit sabihin daw na yung empleyado ang gumawa niyan na sa side ng TVJ, is wala din daw karapatan yon dahil sa tape pa rin nakapangalan at lahat ng mga address at yung address ay naka-address sa kanila. Yun lang, no? Kasi lahat naman yan ay yun nangyari, no? Lahat ng nangyari na yan is pagtitiwala. Ibig sabihin, kaya pinangalan dyan, kaya dyan naka-address, kasi si Mr. Tony Toviera pa yung nandiyadyaan sa tape. Malaki ang tiwala ng TVJ kay Mr. Tony Toviera. Diba? Kaya nga walang pirmahan ng kontrata eh. Nag-eerang Itbulaga talaga, walang kontrata silang pinipirmahan. Kasi nga, malaki ang tiwala nila kay Mr. Tony Toviera. Tiwalang pagkakaibigan. So, hindi rin naman siguro inakala ng TVJ na magkakaganito. Simula nang magbago ang management at mawala si Mr. Tony Toviera. Pero kung alam na nila yon dati pa, siguro hindi nila ginawa yan. At kung gagawa sila siguro ng YouTube channel, hindi nila ipapangalan mismo, diyan mismo sa tape. No? Kung alam nilang magkakaproblema. Kaya biglaan naman yung nangyari. O sige, lahat angkinin nyo na. Pero ang tanong dyan, yung 5.31 million na ba na nakasubscribe dyan, ay inaasahan nyo na manonood sa inyo. At yung 5.31 million ba na nakasubscribe dyan, yan ba ang solusyon para maging number 1 kayo at panoorin kayo ng mga tao araw-araw? Sa tingin nyo ba, may maitutulong yan para umangat kayo? Mag-isip kayo. Di kaya yan ang maging mitya din, dagdag na naman ng negatibong komentong darating sa inyo. Dahil pati yung YouTube channel ay kinukuha nyo na. No? Sige, pagpalagay nyo, karapatan nyo na yan. Pero hindi nyo maaalis sa mga nagmamahal sa TVJ kung ano ang masasabi nilang hindi maganda tungkol dyan. Sana gumawa na lang kayo ng pangalan na original. Talaga kasi move on na eh. Nagpakita na nga kayo sa opening nyo na may nagwawalis eh. Diba? Ibig sabihin na nagwawalis o walisin na natin yung mga luma, ipasok na natin ng bago. Sana pinabayaan nyo na lang yung YouTube channel na yan. Diba? Nagsimula na lang kayo sa bago. Kasi talagang marami kayong mga negative comments na matatanggap sa mga tao. Tignan nyo nangyayari. Sana nga, maganda maging resulta niyang nagawa nyo, maging maganda yung resulta sa inyo. Eh baka mamaya, ang maging resulta niya, naku. Masakit din talaga sa TVJ yan dahil pinaghirapan nila yan. Pero lahat naman siguro ng mga nakasubscribe dyan is alam na nila ang totoo. Alam na nila kung nasaan ang TVJ. Kayo mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace!